Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. At sa araw na to nakakuha tayo ng tawag galing sa central na pinayos na yung ginawa nating lightings control kasi masyado daw maaga para mag shutdown kasi isinit ko siya ng 11 PM. Yun, sabi niya gawin ko mga hanggang 12. Yan. Kasi mababa lang naman daw yung current na kinukonsumo ng ilaw na yun kasi puro LED nga. At mamaya punta tayo doon at ating i-adjust. At siyang wala guys, meron pa tayong isang gagawing project. Pero kahapon inumpisahan ko na yung pag-wiring. Kasi guys, yung dalawang motor doon sa basement na pinaglalagyan ng pandilig ng ating halaman nabasa, inabot ng tubig kasi hindi gumana yung ating submersible pump. Kasi guys, yung power supply ng dalawang motor na yon na malaki na pandilig na ng halaman sinashutdown yun pagkatapos na magdilig. So ngayon, nasabugan kami ng pipe. Hindi gumana yung submersible pump na hihigop doon sa tubig para i-transfer doon sa kabilang tangke. Kaya inabot yung dalawang motor. Kaya ang ginawa, tumawag ng kumpanya at inless doon yung dalawang motor at pinalinis. Ngayon, ayaw na natin mangyari ulit yun. Kaya ang pinaplano ko, ihiwalay yung power supply ng submersible pump na yun para kahit i-shutdown nila doon pagkatapos nilang gamitin yung dalawang motor na pandilig gagana pa rin yung ating submersible pump. Kaya pinag-iisip ako kung lalagyan ko siya ng motor control. Wow! Ang bala ko nga ilagyan ko rin siya ng indicator lights. At bala kong bumili ng isa pang float switch para sa indicator lights para sa warning, parang pinaka warning device niya na pag umilaw yon malalaman nila na malaki yung tubig dun sa ibaba, sa ilalim, kung sakaling hindi gagana yung ating submersible pump, para maging aware kami lahat. Kasi guys, yung nangyari, hindi namin alam na nasabugan ng tubo sa ilalim kaya inabot yung motor. Yan guys, papakita ko sa inyo, ito yun Simsa mo na! Sopi, mga pinasikat, makakatani. Kakalimag ito. At din nga guys, sobrang init doon sa baba. Kaya nagsando na lang ako. Sa naman naka-shutdown naman yung naka-shutdown naman yung power supply doon. Kaya hindi naman delikado na bumaba doon. Nakuha lang ako ng konting video doon para may nakita sa inyo kung gaano kainit at saka kung saan yung lugar na sinasabi ko. At yun nga guys, punta na tayo dun sa location kung saan yung ating gagawing project. Tara na. At ito nga guys, tara tayo sa lightings control na ginawa natin. Kasi pina-adjust nga sa atin ng central na gawin nating 12 AM. Hanggang 12 AM yung kanyang close. Ayan. I-adjust na natin. Kasi naka 11 lang siya. Ngayon, adjust natin ng 22, 23 hanggang 24.
Diyan guys, i-adjust natin ng ngayon hanggang 11 lang siya. 11:30 gawin natin hanggang 12 o'clock. Ayan, hanggang 24. At yan guys, mag-o-off siya ng alas 12 ng gabi. At punta tayo doon sa ating gagawin na project. At ito nga guys yung ating gagawing project dito sa trabaho. Nandito sa ilalim yung water pump, yung submersible pump. Ngayon ikukuha natin ng ibang supply kasi pagka nag-shutdown dun sa central, shutdown na rin dito, kaya hindi gumagana yung submersible pump niya. Kaya pagka umulan o may nasira na tubo, nag-leak, ay tumataas yung tubig at inaabot yung yung dalawang motor para sa mga garbage, yung pandilig natin. Kaya ngayon ang iniisip ko, lagyan siya ng panibagong supply para kahit i-cut off na doon sa central ay hindi madadama yung ating submersible pump. Kasi yung submersible pump na narito, ayun yung humihigop ng tubig, tinatransfer niya rito sa isang tangke para hindi mabasa yung ating dalawang malaking motor para sa pandilig ng halaman. Kaya ngayon dito ko siya umpisahan, yung kanyang circuit breaker, kasama rin ito sa supply ng central. Dito natin padaanin yung tubo. Ayan, dito diretso siya rito. Tapos magbebend ako rin ng pipe natin dito na PVC papunta rito sa junction box na ito. Kasi kahapon nagsimula na ako rito. Ayan, ito naglagay na ako ng panibagong wire para sa panibagong supply. Kasi hindi naman tayo pwedeng kumuha dito sa supply ng ilaw kasi motor yung ating ikakabit dyan, at ang control niya na doon din sa central. Kaya ngayon yun ang ating plano. Ayan, mag-ano ko ng tubo rito, mag-layout, hukayin natin para nakatago yung ating pipe at para sa safety na rin papunta rito sa circuit breaker na to. Kakasil na natin yung dating supply niya, nakasama dun sa supply ng dalawang pump ng motor na pandilig, pati kukuha na natin ng panibago. At yun nga guys, kahapon na nagsimula na ako, nakapag pulling na ako ng cable simula rito sa box na yan hanggang dito sa isang
pinag-isipan ko kung ano sa dalawa yung mas maganda para mapansin nila na hindi gumagana yung submersible pump. Yun naman kung kung sakali lang na hindi gumana, pero naka naman siya naka float switch. Ang importante lang talaga malagyan natin siya ng panibagong supply na hindi kasama dun sa dati, kasi pag hindi nila ginagamit itong motor na pandilig, pinapatay nila, sina-shutdown. Ngayon pag sinutdown doon sa sa main breaker doon sa central, talagang wala kahit ilaw rito sa ibaba nitong basement na pinaglalagyan ng motor. Kaya hindi rin gagana yung submersible pump. Kaya pagka halimbawa sa gabi hindi natin mamalayan na siya nag-leak o katulad ng nakaraan, nasabugan kami ng pipe ng tubig. Ngayon napansin na lang na inabot na yung dalawang motor. Kaya ang ginawa, tumawag ng kumpanya, kaya pinalinis kasi nga inabot siya ng tubig. At yan nga guys, balik tayo sa kwarto. At yan nga guys, sarito na tayo sa sa kwarto. At maglilista na lang tayo ng mga gagamitin natin doon. Baka kulangan yung aking pipe para sa pag-layout ng ating bagong supply. At yun guys, hanggang dito na lang muna yung ating video. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please like and subscribe. At pakipindot rin yung ating notification bell upang maging updated kayo sa ating mga video. And guys, hanggang dito na lang. Peace out.